Hi guys, good morning. So another a day in my lifetime today. Today is Friday, last trading day for us for gold. So right now it's 8:18 a.m. So ang aga-aga pa. But we were able to partially taken our profit and we have here a total profit of $1,056. And computin natin ang $1,056. We already have a total of 61,298 pesos. Morning pa lang yan Morning pa lang tayo nag-trade. Actually, trade yan kahapon. Na-execute lang siya. Meron tayong buy limit. So, ito yan guys. Actually, nandito tayo sa 1 hour time frame and we have been following this upward trend channel. Ayan. So, natin nire-respect niya itong ating upward trend channel. So, kagabi, so, mga madaling araw na nga tayo eh. Ayan, biglang nagkaroon na naman ng massive drop sa gold. And nakita natin na nirespect niya itong ating support dito. And pagka-bounce na dito, we had an opportunity na makapag-buy dito. Kaso antok na talaga ako kagabi. So what I did is nag-set ako ng buy limit. So pending order yun na actually pwede nyo rin gawin sa mga MT5 nyo, sa mga platform nyo, na hindi nyo na kailangan like antayin magpakapuyat kayo. Pwede nyo na lang siya iset pending order para once na pumunta siya sa price na yon, automatically mag-execute ng order na yon. So nung nag-set tayo dito ng buy limit, na-execute na siya automatically. Kaya automatically, nagkaroon na tayo ng order dito. Actually, 0.8 yan. Nag-partial profit na nga tayo kaninang umaga. Ayan. And then, this morning, minove na natin yung SL just to make sure na secured na yung profit natin and risk-free na tayo, di ba? Tuldok, bit yung kanyang chicken. I like your chicken. And then, kanina, mga around alas 7 ata, nagbato naman tayo ng trading ideas natin. Nagpa-buy stop naman tayo. So, magkaiba yung buy limit tsaka buy stop. So, i-explain ko sa inyo later yan. Magamit nyo rin yung mga pending orders na yan. Kasi sobrang laking help po talaga na naiintindihan nyo paano gumamit ng mga pending orders like buy limit, sell limit, buy stop, sell stop. Tayong buy stop, sell stop, buy limit. So, ilagay natin dito. Buy stop, sell stop, buy limit, and sell limit. So, anong difference ng stop order and ng limit order? Yung limit order, you will be setting a price where you want to enter or exit. So, kumbaga yung limit, iintayin mo siyang bumaba para makapasok. Yung stop order naman po is you set a trigger price to protect or catch a momentum. So, kumbaga doon ka palang magbabuy or sell kapag lumagpas na siya dun sa price level na yun na in-expect mo. So, kumbaga ginagamit ang stop kapag may momentum. Say for example, ito yung support. And this is your resistance. Now, kunwari, yung pressure is currently here. If nandito yung presyo, ang ultimate goal mo dito is makapag-buy ka, 'di ba? Makapag-buy ka. Now, hindi ka pwedeng basta magbabuy lang ka dyan. Kasi there's a chance na yung price is umakyat dito and then bumagsak din. Magbabounce lang siya dito sa support. Kasi possibly, this is a resistance pa. Hindi pa siya support, 'di ba? Now, if you are expecting na i-break niya to, i-break niya yan, magkakaroon ng breakout dito, breakout. And you want to buy somewhere here. Kaso nga lang, tulog ka. Tulog ka. So ngayon, what you can do is to execute a buy stop. Para if ever yung presyo is dumire-diretso pataas, automatically, yung trade mo is may execute na dito. Kahit hindi mo na siya i-manually trigger. That's what we call buy stop. Okay? Remember nyo na buy stop. So most of the time, ito kinukumpara ng mga coaches natin sa LTA, sa LRT. Say for example, from Recto. Yung LRT, tuloy-tuloy lang yan, dumidiretso hanggang LRT Masinag. Ang ginagawa lang yan is nag-i-stop-stop lang siya. Kung saan yung mga next station. Hindi yan nag-U-turn. Tuloy-tuloy lang siya. So ngayon, kung ito LRT, stop nung LRT is Legarda. Next niyan, Pure. Tapos Bima pa, Cubao. Yung LRT, hindi yan mag-U-turn pag gano'n. Hindi yan babalik biglang pag gano'n. You are not expecting na mag-U-turn yan. Ang expectation mo is tuloy-tuloy lang siya. And that's buy stop. Gets po ba? So, ang buy stop, tuloy-tuloy lang. You are expecting na magtutuloy-tuloy siya either paakyat or pababa. So, kung you're expecting na magtutuloy-tuloy siya paakyat, buy stop. If you're expecting naman na magtutuloy-tuloy siya pabagsak, sell stop. So, kumbaga, ayaw mo muna mag-early entry. You wanted to make sure na meron ng momentum, may volume, tsaka palang ma-execute yung order. On the other hand naman, yung buy limit at sell limit,
Ang ina-expect mo naman dito is U-turn. Burahin na muna natin to. So say for example, the current price is here. Ayan, nandito yung presyo. Nandyan yung presyo. Ayan, pabagsak na siya dito. And now, andito pa lang yung presyo. So ngayon, ayaw mo naman mag-buy dito kasi 'di ba, syempre you're expecting na aakyat yan, magba-bounce yan dito sa support, 'di ba? However, ayaw mo naman mag-buy na nandito pa lang kasi you're expecting na babagsak pa yan dito, 'di ba? Kasi what if tulog ka nun, 'di ba? So ngayon, ang gagawin mo is magse-set ka dito here ng buy limit. Kasi you are expecting na yung market would bounce here and mag-U-turn siya, tsaka siya aakyat. So ngayon, kung tulog ka, may ginagawa ka, busy ka, ngayon, automatically, mag-execute na yung order mo once na mag-U-turn yung market. So, ma-execute na yung order mo na buy limit. Dahil automatically, nakaset na yung pending order mo once na mag-U-turn siya. So, kung inaantay mo is U-turn, ang kailangan mo dyan is limit order. Either buy limit or sell limit. Again, buy limit, buy at a lower price than the current market. Sell limit, sell at a higher price than the current market. Limit, ang pinaka-ultimate goal mo dyan, precision, patience. Pag stop order naman, ang goal mo dyan is protection or yung mga breakout. Kasi mga breakout strategy, ang strategy dyan, gamit na gamit nila ang mga stop orders. That is why kanina, dun sa naging trade natin, or beto nating trading idea, is, ayan, nagpa-buy stop tayo at 3,860. Sabi ko, this won't be executed unless the price has broken the resistance. So, ayan, sabi ko, ito yung abangan nila na i-break. And then, pag break niya, ayan na guys, running profit na kami. And so far, ayan, nakapag-take profit na nga tayo. Ito kanina to, $989. Kaso nga lang, na-execute na kasi yung pending, ay yung ano natin, break-even natin eh. So, nag-break even tayo kanina. That's why, naging 1,000 plus na yung ating history, which is this one, 1,056. And guys, sobrang dali lang mag-execute ng buy limit at sell limit. Kung phone ang gagamitin nyo, i-click nyo lang to, this one, ayan. Tapos, i-drag-drag nyo lang siya. Ayan. Na-drag-drag nyo lang siya. Kunwari, say for example, magbabay limit ako. Over here. Buy limit ako dito. So, kung gusto mo buy limit, you're expecting na eto, presyo, babagsak yan, mag-U-turn yan, pa ganun. Ayan. So, kung gusto mo naman, sell stop, ito, i-drag mo lang ulit to. Hindi pala siya na-drag. Ayan. And then, papalitan mo lang to. Papalitan mo to ng buy stop. Ayan, buy stop. So, ngayon, magbabay ka dito kapag umakyat na tong presyo paakyat dyan. Automatically, may execute na siya dyan. So, ito, papalitan mo lang to. To. Ito, papalitan mo lang to. Gagawin yung buy stop. Pag click mo yan, ay, nawala. Ayan. Ayan, papalitan siya. So, buy limit, sell stop, ayan. Tapos, lalagay nyo lang yung SL. Sorry, guys. Say, for example, ganito. We're expecting na, sige, pag ito umakyat dito, magkakaroon po tayo ng another buy stop dyan. So, ngayon, ang gagawin natin, syempre, palitan nyo yung lot size. Gawin lang natin 0.01, okay? So, ngayon, ang gagawin natin, buy stop tayo dito. Yan, buy stop. Yan. So, lalagyan na lang natin yung SL natin somewhere here. Somewhere here. Sa pinaka-swing low dito. And then, ang TP naman natin, lalagyan natin somewhere here. Then, execute na lang natin yan. Buy stop. Ayan. Tapos, click natin tong arrow na to. Place. And then, pag na-place na siya, makikita nyo yan dito sa trade nyo. Ayan. Ayan na siya, naka-place na siya dyan. No? So, pwede nyo itong i-delete. Kung ayaw nyo na yan, delete nyo lang yan. Or pwede nyo i-modify. So, pag andyan na yan, ngayon, pag itong presyo, umakyat yan dito, automatically, meron ka ng order ng buy dito kahit hindi ka nag-trigger niyan. Automatic na yun. I don't know kung na-explain ko ba sa inyo na maayos. If yes, comment nyo dyan na yes, gets na gets nyo. And if you have more questions, just comment down. And if you wanted to deepen your knowledge about trading, and gusto nyo mas matutunan pa, and maging lifetime skill nyo na ang pag-trade, at kumita lang kayo ng $1,000 in the morning like this, then maybe you can consider enrolling with LTA, Legendary Trading Academy. Just visit our website, www.legendarytradingacademy.com, or visit our Facebook page, Legendary Trading Academy. Lalagay ko rin sa comment section yung mga links. And I hope to see you guys sa ating campus. We have face-to-face classes and online classes. Yun lang guys. Thank you!